Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang patiman kayo ng bansa, sisiguraduhin namin aabot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating unang good news ngayong araw, magandang balita para sa mga college student. Dahil magbubukas na ang aplikasyon para sa Government Internship Program with Allowance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay para sa mga estudyante na nagnanais magkaroon ng hands-on experience sa pamahalaan at kumita habang nag-aaral. Ang mga dapat niyong malaman, Sir Bordy Rovic Manuel. Magbubukas ang aplikasyon para sa Government Internship Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD mula May 19 hanggang May 21. Yan ang kinumpirma ng tagapagsalita ng DSWD na si Assistant Secretary Irene Dumlao sa publiko. Ang GIP ay bahagi ng Kabataan 2000 program ng gobyerno na nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang mag-aaral na magkaroon ng hands-on experience sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Aniya, ito ay pagkakataon para matuto ang mga college student ng mga life skill sa trabaho at kumita upang makatulong sa kanilang gastusin sa paaralan. Magkakaroon ng 75 slots para sa bawat DSWD field office habang 35 slots naman ay para sa central office sa Batasan Road, Quezon City. Bukas ang aplikasyon sa mga college student na may edad 18 hanggang 25. Dapat, ang buwanang kita ng pamilya ng aplikante ay hindi lalampas sa latest regional poverty threshold ng Philippine Statistics Authority o PSA. Makatatanggap naman ang bawat mapipiling intern ng allowance na katumbas ng 75% ng regional minimum wage noong November 2022 kapalit ng 30 araw na serbisyo. Ipinaliwanag ni Assistant Secretary Dumlao na ipatutupad ang programa sa summer break upang maging produktibo ang panahon ng mga estudyante. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target ng Commission on Elections na muling buksan ang voter registration sa Hulyo o Agosto kasunod ng mataas na voter turnout sa 2025 midterm elections. Pero ayon kay Chairman George Garcia, limitado lang ang panahon ng registration bago ang nakatakdang barangay at SK elections sa Disyembre ngayong taon. Para sa detalye, narito ang report ni Millie Borja. Target ng Commission on Elections na muling buksan ang voter registration sa buwan ng Hulyo o Agosto. Ito ay kasunod ng naitalang 81.65% na voter turnout sa katatapos lamang na 2025 midterm elections na itinuturing na mataas na bilang ng mga botanteng lumahok. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maikli lamang ang panahong ilalaan para sa reopening ng registration dahil may limitasyon sa pagdaos nito. Hindi napapayagan ng voter registration sa loob ng 120 days bago ang regular election at 90 days naman bago ang special election. Nakatakdang isagawa ng COMELEC ang barangay at sangguniang kabataan election sa December 2025. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaprubahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paggamit ng uri ng plastic bottle waste upang mas magbigay tibay sa mga sinasagawang national projects. Asahan pa raw na mas maraming polisiya ay patutupad ng kagawaran upang isulong ang sustainable at innovative construction. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog.
Sisimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paggamit ng boteng plastic bilang isang additive na layong mas mapatibay at mapahabang durabilidad ng mga pabansang kalsada na pinapatungan ng asfalto. Ito ay kasunod na pinirmahan ng Department Order ng DPWH Secretary na si Manuel Bonoat para sa paggamit ng polyethylene terephthalate o PET plastic bottle waste sa mga isasagawang national roads. Ang naturang hakbang ay bahagi ng 2024 initiative sa paggamit ng low-density na PET plastic bag waste sa mga construction ng mga kalsada na kabilang sa hangarin ng pamalaan sa pagbuo ng mga resilient at sustainable na proyekto. Magiging bahagi na ito ng iba pang proyekto na bubuuin ng DPWH kabilang Unified Project Management Office Clusters at ang District Engineering Offices sa buong bansa. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Love the Philippines. Yan ang slogan ng Pilipinas bilang pagpapakita ng yaman ng bansa hindi lang para sa mga Pilipino kundi maging sa mga turista. At magandang balita dahil sa ulat ng Department of Tourism, tumaas ang bilang ng mga turistang bumibisita sa Pilipinas mula sa Middle East at Gulf Cooperation Council. Ang mga detalye sa report ni Rose Babiera. Dumarami ang mga turistang bumibisita sa bansa mula sa Middle East at Gulf Cooperation Council o GCC. Ito ang iniulat ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa kanyang pagdalo sa isang forum sa Thailand. Ayon kay Frasco, bagamat bumaba ang bilang ng mga Chinese national na nagtutungo sa Pilipinas, na posibleng may kaugnayan sa pagsugpo sa operasyon ng Pogo sa bansa. Nakikita naman ang pagtaas sa bilang ng mga turista mula sa iba pang bansa. Kabilang dito ang mga Indian nationals na umabot na sa 500 hanggang 800% ang growth rate. Dagdag pa ni Frasco, pinalalakas ng Department of Tourism ang mga hakbang para mahikayat ang mas maraming turista mula sa South Korea, Japan, United States at Europe. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkaroon ng kasunduan ng Department of Tourism at National Commission of Senior Citizens para bigyan ng training at oportunidad sa trabaho ang mga senior sa larangan ng turismo. Alamin natin kung paano isasali at bibigyang halaga ang mga nakatatanda sa mga programang magpapalakas sa turismo at magbibigay ng bagong pag-asa sa kanilang buhay sa report ni James Calangue. Magkakaloob ng training at trabaho sa larangan ng turismo ang Department of Tourism o DOT para sa mga karapat-dapat na senior citizen sa ilalim ng isang kasunduang nilagdaan kasamang National Commission of Senior Citizens o NCSC. Nilagdaan ng Memorandum of Understanding o MOU sa Makati City kung saan inihain ng DOT ang layunin nitong isali ang mga nakatatanda sa kanilang mga programa at pagsasanay para sa turismo. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, aktibo ng isasali ng mga regional office ng DOT ang mga senior sa mga training module para sa tourism stakeholders. Isinasagawa ngayon ng NCSC ang isang needs assessment upang tukuyin kung ano ang angkop na pagsasanay para sa mga benepisyaryo. Sinabi naman ni NCSC OIC Chairperson Mary Jean Loreche na ang mga senior na nagdanais makilahok ay dapat lamang na pisikal at mental na fit. Bahagi rin ng kasunduan ang pagbubuo ng mga infrastruktura at produktong turismo na angkop sa mga nakatatanda, gayon din ang paglikha ng mga patakaran na nagpapahalaga sa kanilang mga pangangailangan. Para sa DZRH TV, ito si James Calangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kauna-unahang pagkakataon, pamumunuan ng Pilipinas ang World Health Assembly na siyang pinakamataas na decision-making body ng World Health Organization. May tuturing itong isang makasaysayang hakbang ng Department of Foreign Affairs na nagsisilbing patunay sa lumalawak na papel ng bansa sa global health diplomacy. Narito ang report ni Arnold Herrera. Sa kauna-unahang pagkakataon, pamumunuan ng Pilipinas ang World Health Assembly na tinaguri ang decision-making body ng World Health Organization o WHO. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, ito ay patunay sa lumalawak na papel ng bansa sa global health diplomacy. Sa post ng DFA sa app na X, ibinalita nito na nakipagdialogo na si Health Secretary Ted Herbosa kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus upang talakayin ang mga global health priorities. Tiniyak din ng Pilipinas ang commitment nito sa multilateral health cooperation bilang aktibong miyembro ng WHO. Gaganapin ang Health Assembly mula May 19 hanggang 27 sa Geneva, Switzerland na may temang One World for Health. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Dalawang bagong uri ng halamang begonia ang natuklasan sa Davao Oriental, isang patunay na hindi pa nauubos sa mga lihim na ganda ng kalikasan sa Pilipinas. At ang siguradong pupukaw sa inyong interes, ang isa sa mga ito ay pinangalan pa sa isang batikang journalist. Kung ano ang tawag sa dalawang bagong uri ng begonia, alamin sa report ni Rose Obiera. Dalawang bagong species ng halamang begonia ang natuklasan sa Davao Oriental ayon sa Department of Environment and Natural Resources Region 11 o DENR 11. Kinilala ang mga ito na Begonia medinae at Begonia dorisei na nadiskubre sa Eastern Mindanao Biodiversity Corridor, isang kinikilalang biodiversity hotspot na tirahan ng maraming endemic at bihirang uri ng halaman at hayop. Ang mga halamang ito ay bahagi ng Begonia section Barriandra at napatunayang mga natatanging uri sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa kanilang anyo at DNA. Pinangalanan ng B. medinae bilang pagpupugay kay Dr. Milton Norman Medina, isang botanist mula sa Davao Oriental State University. Habang ang B. dorisei ay inialay naman sa veteran journalist na si Doris Bicornia. Namumulaklak ang B. medinae sa buwan ng Agosto hanggang Setyembre, habang ang B. dorisei ay karaniwang nagbubunga ng bulaklak mula Hulyo hanggang Agosto. Irerekomenda ng DENR na maisama ang mga ito sa listahan ng mga nanganganib na halaman sa bansa. Critically endangered na ang B. medinae dahil sa napakaliit na populasyon at pagkasira ng kanyang tirahan, habang vulnerable naman ang B. dorisei dahil sa sensitibong coastal ecosystem nito na maraming panganib sa panahon ng bagyo. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula ng isang malaking proyekto mula sa South Korea na nakatutok sa pagbabawas ng methane emission sa Pilipinas at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Maglalaan ng $20 million na pondo para maitaguyod ang ASEAN-Korea Cooperative for Methane Mitigation Project. Ang mga detalye hatid ni Millie Borja. Naglungsad ang South Korea ng isang $20 million green project na layuning tulungan ng Pilipinas at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya na bawasan ang methane emissions. Lumipad patungong Maynila si Lee Jang-kun, sole envoy to the ASEAN, upang itaguyod ang ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation Project. Tinutukoy ng proyekto ang kahalagahan ng kooperasyon sa paglaban sa climate change, lalo na sa pagpapababa ng methane na isang malakas na uri ng greenhouse gas. Iginiit ni Lee na ang Pilipinas ang isa sa mga kauna-unahang bansa sa ASEAN na makikinabang sa nasabing proyekto na may layuning itaas ang kaalaman at pagkilos kontra methane emissions. Binigyang diin ni Lee na ang methane ay 28 hanggang 80 times na mas makapangyarihan kaysa sa carbon dioxide pagdating sa pagpapainit ng mundo, subalit kulang pa ang kaalaman tungkol dito sa rehiyon. Sa pamamagitan ng AKCCM project, naglalaan ang Korea ng malaking pondo at teknikal na tulong para sa mga inisyatibang pangkapaligiran sa Pilipinas at kalakhan ng ASEAN region. Para sa DZRH-TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaprubahan na ng Vatican ang elevation ng Diocesan Shrine and Parish of St. Paul of the Cross sa Marikina City bilang minor basilica. Ito na ang isa sa mga unang simbahan na binigyang pagkilala sa bansa sa ilalim ng pamumuno ni Pope Leo XIV. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Kikilalanin na bilang isang minor basilica ang simbahan ng St. Paul of the Cross sa Marikina City. Yan ay matapos aprubahan ng Vatican ang petisyon ni Bishop Ruperto Cruz Santos ng Antipolo. Ito na ang magiging kauna-unang simbahan sa bansa na ginawaran na naturang titulo sa ilalim ng pamumuno ni Pope Leo XIV. Bagamat taong 2024 o panahon pa ni late Pope Francis ipinasang naturang petisyon, 5 araw naman matapos ang pagkakaluklok kay Pope Leo XIV ay nailabas na ang dekree na siyang nagpapatibay sa nasabing titulo. Ayon kay Bishop Santos, naway maging isang tahanan ng panalangin at pagbabagong loob para sa mga mananampalatay nagdarasal at nagsisimba sa nasabing simbahan. Itinatag ng simbahan ng St. Paul of the Cross noong 1975 ng mga Passionist priest o isang kongregasyon ng mga pari na may malalim na deboto sa pasyon ng Panginoong Jesus. Para sa DZRH-TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga balitang hashtag Pampag-Good Vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas. Dala pa rin ang mga balitang tiyak magpapa-feel better sa ating lahat. Para naman sa ating mga live streamers website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga kwentong hatid at good vibes, nariyan lang po. I-comment na yan sa comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mong ipagkait sa iba. Hashtag Good Vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.